Oh my God, nakuhanan ako ng 1.5. Hindi ka na nga kumita, nakuhanan ka pa ng 1.5. May buyer ako nung ganito, ganyan. Sabi mo ganyan, tigilan mo yan. Tigilan mo yan, budol yan. Job offering. Ay, may yung parang earn this amount na sa bahay ka lang, ganyan. Online. Guess what? Dinemanda yung kakilala mo. Oo. Paano mo nalaman? Malamang kasi sa bank account niya kasi pinapasok yung pera. Shoutout muna tayo! Maraming salamat po sa Batch 88 ng University of the Assumption, Pampanga sa inyong panonood. Maraming salamat din po sa lahat ng nag-iiwan ng mga komento sa aming comment section. Scar, you're into online selling. Yes. Ako din, nag-online selling din. Mm-hmm. Pero ikaw, how long have you been doing it? Oh, since 2005. Tagal. Yes. Baby pa ako nun. Grabe. When eBay Philippines started here, I was one of the pioneers. Ako yung mga unang naging power seller. In fact, may grupo kami na Power seller? Yes, may grupo kami noon kasi kanya-kanyang field kami noon. So may grupo talaga ng mga power sellers na, they go out and then they meet up. Tapos nagkakaroon kami ng forum, yung before sa Shangri-La, ganyan. Okay. Kasi in-award kami bilang mga power sellers of eBay Philippines. Grabe. Yeah. Sabi ko na nga, ganyan-ganyan lang yan, pero ganyan talaga yan. Okay. So, 2005, tagal na nga, no? Wala ka bang na-experience na nabudol ka? Or nambudol ka? Hindi, joke lang. Nabudol mo? Oo, yung wala ka bang experience na nabudol ka? Nabudol, wala. Okay. Wala. Kasi parang ako kasi very careful talaga ako pagdating sa mga ganyan. Parang ayoko yung word na very careful. Kasi ako mataray talaga ako. Oo. Joke lang. Oo. So, nararamdaman ng buyer ko yung taas ng kilay ko pag nag-nuniso. Mataas yung radar mo pagdating doon no? Oo. Okay. So, wala talaga. Wala. I see. Pero meron kang, alam mo yung mga kwento. Siyempre, di ba, sa world ng online selling, yung mga nakakarating sa'yo na balita na nabudol. Yeah. Oo, this was parang mga few months ago. Meron sa Facebook. Okay. Ko lang siya, naagip ko lang siya na maraming mga nagre-reklamo na mga sellers ng mga pastries, cakes, cookies, yan, mga ganyan. Na ang daming nag-order sa kanila, tapos nag-send ng bank transaction receipt, transfer, ganyan. Tapos ang kanilang estilo is, ang sasabihin is, sorry kasi yung inutusan ko yung husband ko or yung sister or yung kaibigan na mag-transfer. Ngayon, para sa dalawang sellers talaga yan. Okay. Ang nangyari, nalito yung taga-transfer ko. So, imbis na dalawang tao yung na-transferan, ikaw lang yung na-transferan ko. So, yung buong amount sa'yo na-transfer. Sa bank ito? Oo, sa bank. Tapos ngayon sasabihin nila na pwede mo bang, let's say, the figure is 1,500, no? Pwede mo bang i-transfer sa akin yung 1.5 kasi kailangan ko na rin bayaran yung isang seller. So, marami pa rin naman talaga na mga sellers na nagdedepende lang sa bank transaction receipt na sinesend sa kanila. Oo. Ang bangko, di ba? Hindi naman yan like GCash na agad-agad, reflected agad, real-time ang transfer, no? If the transfer was made over the weekend or pag may holiday, di ba? Or mahirap yan. It takes a while before the amount gets reflected to your bank account. Okay. Ang problema, itong mga buyers na to, they're very pushy. Na, kukulitin ka, i-message ka, tatawagan ka, haharasin ka, ganon. Hanggang sa ikaw, dahil nga you just want to be at peace, ililipat mo na sa kanila, itatransfer mo na yung 1,500. And then, you'll realize na, oh my God, nakuhanan ako ng 1.5. Hindi ka na nga kumita, nakuhanan ka pa ng 1.5 kasi wala naman palang transaction na nag-e-exist to begin with. Alam mo, hindi ko nabalitaan yan. Ay, hindi ko nabalitaan. Oo.
This was just a few months ago eh. I see. Mm-mm-mm. Pero, kasi yung ang gusto ko kasi talaga actually malaman, yung personal ba, yung talagang kakilala mo na nabudol. Or ano ba? Binudol. Hindi, pinagpipilitan ko yung kaibigan mong nambudol no? Wala ka namang kaibigan. O wala nga ba? Hindi, joke lang. Hindi, yung maganda kasi yung kwento na na yung talagang kakilala mo. Kasi syempre, lagi namang nasa Facebook yung mga yan, normal na yan. Yung bang mismo talagang kilala mo na nabudol? Online seller, ha? Well, lalayo pa ba ako? Dun sa sa food business namin. Meron, oo. Okay. Ano lang to ha, quite recent to, mga a few weeks ago lang. Okay. So, nag-order siya, pagkatapos, syempre, binigay yung GCash, number, ganyan. Hindi naman binibigay, hindi naman dinidisclose yung full name. Mm-mm. So, ngayon, ang ginawa niya, meron siyang screenshot ng GCash transaction. Okay. Kaso, ang hindi niya na-anticipate na may middle name. Pag-send niya ng screenshot, syempre, isang tingin mo pa lang, alam mo na agad na fake yung GCash, transaction receipt. Kasi nga, wala yung middle name. So, ang ginawa, sinabi na, pwede po bang pakisend yung totoong GCash transaction ninyo? Binlock siya. O kayo ba, meron ba kayong mga na-experience na gano'n? Na kayo mismo may na-experience ba kayo? Or kakilala nyo, kamag-anak ninyo? I-comment nyo nga dito. Ikwento nyo, o yung budol. Kwentong budol tayo. Alam mo kasi, Scar, sa online selling, tiwala lang talaga dapat di ba? Yan yung yan yung puhunan mo dyan. For both parties. Oo. It's not only yung tiwala sa buyer or tiwala sa seller. Yan? Yung talagang, Yes. partner yan eh. So, halimbawa, seller ako, yung magtitiwala ako dun sa buyer na pag kinuha niya yan, binayaran niya na i-deliver ko na, hindi darating yung time na ibabalik sa'yo. So, hindi mo ngayon alam kung ginamit lang ba to one day? Yeah. Sa rin naman, sa party naman ng buyer, ako rin kasi, bumibili rin naman ako online. Yun bang tipong, pag ba nagbayad ako, makukuha ko ba talaga yung item? It's a risk. Tiwala talaga. At saka it's a risk naman talaga. Ang online purchases, it's a risk for both the seller and the buyer. All the more sa buyer. Kasi syempre, di ba, hindi mo pa naman nakikita talaga actually yung item na binibili mo. But anyways, speaking of tiwala, alam mo, meron akong, first-hand experience to sa aking kaibigan. Okay. Na siya ay may negosyo. Tapos, ang nangyari is, alam mo yun, yung legitimate transaction na bumibili, tapos, magbabayad, bibili, tapos after let's say a few days, bibili ulit, tapos hanggang sa dumating sa point na pumapayag na ngayon tong kakilala ko na ipapadala yung items kahit na wala pang bayad. Parang may credit limit? Parang ganon. Parang na-establish na niya. Kasi nga na-earn niya yung trust So, na-establish na niya na naipapadala sa kanya yung items kahit wala pang bayad. Okay. Kaso, ang nangyari nga, biglang nag-pile up, nag-start na siya na talagang nagpatong-patong na hindi na siya nagbabayad. Tapos nawala na siya na parang bula. Grabe. But yung mga ibang nambubudol, gano'n Kumbaga, they're going to invest first. Oo. Mag-i-invest muna sila sa inyo. Kasi syempre, di ba, paano naman nila makukuha yung mga items na yon o paano kanila maloloko kung walang, di ba, kung walang trust. Yun. Ikaw ba, meron ka bang experience? Nabudol? Na ganyan, nabudol ka o binudol ka or whatever. Okay. Ang nangyari sa akin, muntik na akong mabudol. Nakwento ko to sa'yo before. May binibenta akong bag. Hindi ko alam kung sino yung may-ari ng bag. So, yung bag kasi, ang halaga niya, 75,000 pesos. So, parang, syempre, gusto ko talagang mabenta, di ba? Ngayon, merong sa akin, nag-message na, okay, ba kayo? Nagsisend po ba kayo sa ganitong area? Kasi po nasa abroad ako. Sabi ko, yeah, sure. Ganun naman, excited naman ako. So ngayon na nangyari, sabi niya, lang po ako through Remitly.
Okay. hindi ako familiar doon. So, sabi niya ganyan, pero ganito po ang mangyayari. Isisend ko po yung pera, tapos ang mangyayari, kailangan nyo pong magbigay muna ng 2,500 para po maklaim ninyo yung 75,000. So, ako naman, syempre, hindi ko alam yung remitly eh. So, akala ko, ganun talaga yung sistema. Pero ang nangyari kasi noon, may tinawagan akong friend. Excited ako. Wow, Sabi ko, nag-call a Scar! friend. Nag-call a friend. Oo, sabi ko, Scar, may buyer ako nung ganito, ganyan. Sabi mo ganyan, tigilan mo yan. Tigilan mo yan, budol yan. Parang, yung syempre, nanghihinayang ako, di ba? So, parang ang nangyari, hindi ko muna siya sinagot, tapos, naisip ko na mag-search sa Hindi pa nagtiwala sa iyo no? Nag-search ako sa Facebook. Alam mo yung pag ko dun sa Facebook, ay nako, siya rin. Ang dami na pala niyang naloko. Sabi ko na dapat maniniwala ako kay Scar. So ayun, but good thing hindi ko na ibigay. Oh my God, that's 75,000. Yes, di ba? Oo. Made him richer by 75,000. Di ba? Overnight. Pero alam mo, ang budol sa online, it can come in different forms. It doesn't necessarily have to be na may binebenta, may bibilin. Alam mo yon, di ba? Merong ibang mga cases ng budol na online din siya nangyayari. Pero hindi mo alam na binubudol ka na pala. Kasi subtle yung approach sa'yo eh. Ay, parang may naalala ako. Ano yung naalala mo? Balikan natin yan. Tingin Naalala ko yung lunch kanina. Hindi yung naalala ko. Meron akong kakilalang ganyan. Hindi to online selling. Okay. Parang ang nangyari naman sa kanya, yung job offering. Okay. May naririnig-rinig ka bang mga ganyan na nangyari? Job offering? Ay, may yung parang earn this amount na sa bahay ka lang, ganyan, online. So, yung nangyari ganito. Yung kakilala ko, may pinsan. Okay. Nasa abroad. Okay. So, yung pinsan niyang yun, may nakita ngayong ads. Ano daw to? Parang ang pinakatrabaho niya doon, magre-recruit siya ng mga employees para sa Walmart. Okay. Sa US. So magre-recruit ng mga Filipinos. Oo. Okay. So, ngayon, ang sahod niya, alam mo kung magkano, magre-recruit lang, ha? Kulang-kulang 500,000 pesos monthly. Para mag-recruit? Para mag-recruit. Talaga ba? Yun yung Oo. di ba? So, ngayon, ang nangyari, na-entice. Ang nangyari ngayon, kailangan niya ng someone sa Philippines na mag-handle nung mga payment nung mga nire-recruit. Kasi merong tinatawag na placement fee, di ba? Okay. Okay. Kaya, na-involve ngayon yung kakilala ko. Anong ginawa? Ang sabi nito, gamitin natin yung bank account mo. So, lahat ng placement fee pumapasok sa kanya. Okay? Sa kakilala mo. Oo, sa kakilala ko. Tapos, itong yung pera na to, tina-transfer niya sa isang bank account na hindi niya kilala. Apparently, it's overseas. So, kumbaga bank-to-bank transaction. Okay? So, ang nangyari ngayon, nung nakuha na, milyon to hindi ko sigurado kung magkano yung halaga, pero umabot ng milyon. Nung nakuha na lahat ng pera at na-transfer na dun sa, yung tao nga na from Walmart na sinasabi, ganun din, nawala na parang, wala. Gusto nag-Houdini. Oo. So, syempre, anong gagawin ng mga, di ba? Anong gagawin ng mga na-recruit? Nagdemanda ngayon. Guess what? Dinemanda yung kakilala mo. Oo. Paano mo nalaman? Malamang, kasi sa, bank account niya kasi pinapasok yung pera eh. Okay. So, there's parang, yung pagpasok ng pera sa bank account niya, parang indication yon na she or he is part of the company. Oo, nire-represent niya yung kumpanya. It's a serious lawsuit kasi nga, syempre, illegal recruitment to eh. So, alam mo yon. Yeah. And you're not even qualified to actually do such thing. Oo. Diba? Yeah. Nako, it's so sad. Oh my. Grabe. Yung parang, actually,
nung nakausap ko yung taong to, kasi syempre tatanungin ko, ano yung nakukuha mo dyan? Di ba? Sinasahuran ka ba? Ang sabi niya sa akin, hindi ako sinasahuran, pero binabayaran yung internet connection. So, nagbibigay ng pambayad at saka from time to time, alam mo yun, halimbawa, may transaction siyang gagawin sa labas, yun nga, magwi-withdraw, magdi-deposit dun sa bangko nung pinagpapadalahan nila. Alam mo yung mga tipong pang Jollibee, yun lang yung binibigay sa kanya. Oh, wow. Kasi ang sa kanya, gusto niya talagang tulungan yung pinsan niya. Kasi nga, nasa ibang bansa, gusto niya talagang tulungan. Sakit, no? Oo. Yung tumulong ka na lang, tapos ganun pa yung nangyari. Pero kasi alam mo, ang aral na makukuha natin dyan sa nangyari na yan is yung don't be too trusting. Oo, kasi syempre, di ba, parang pag inisip mo, kung itong kumpanya na nagre-recruit ng mga Filipinos to work sa US, sa Walmart, hindi pa dapat ito ay established na kumpanya dito sa Pilipinas para sila ay ma-authorize na gumawa ng ganun. So, dapat sila ay may sariling nakasetup na bank account nila at point person na magha-handle ng mga transaction on behalf of the company. Hindi ba? So, dapat pag ganyan, vigilant ka na kailangan do your own research na punta ka sa POEA, tignan mo kung accredited ba tong kumpanya na to, tignan mo yung person na tinatransferan mo ng pera, ano ba yung niya, background niya, tignan mo sa SEC kung nakarehistro itong kumpanya na to. Alam mo yung ganon. Tsaka on top of that, kung sinasabi mo na siya ay tinatransferan ng umaabot ng milyon na sa account niya, pwede pa siyang ma-flag ng bangko na pwedeng sabihin na money laundering. Oo. Kasi Hindi, wala silang laundry business. Diba? Kasi nga, kinukuha niya yung pera, dinideposito sa kanya, tapos itinatransfer niya ulit sa isang account overseas, hindi ba? Oo. Oo. So, ayun, nakasuhan. Yeah. Alam mo kung kung hindi mo talaga alam yung batas ba, ang iisipin mo, tumulong lang naman siya Kaya lang hindi Oo, diba? Pero kasi sa batas, hindi naman rason ng ignorance of the law. Oo. Kumbaga, mahirap i-disprove. Alam mo yung, andali kasing sabihin na, hindi po ako parte ng kumpanyang yan. Ang hirap di ba na kasi pangalan mo yung nakasalang dun The fact na ginamit yung bank account mo, it is a presumption That you are part. Na parte ka niyan. Hindi mo na made-deny yan. Hindi mo made-deny yan. Otherwise, why would you even accept deposits, 'di ba? On behalf of the company. Which is sad kasi alam mo, marami pa rin talagang mga tao na naloloko pagdating sa ganyan. Totoo. Alam mo, marami talagang, let's face it, mahirap ang buhay. Maraming mga tao na tamad, ayaw magbanat ng buto, ayaw magpawis, ayaw kumita ng pera, ayaw kumayod. Umaasa sa ibang tao para sila maging komportable sa buhay. Which is sad, hindi po ba? Parang nakakalungkot na maraming mga tao na gumagamit ng kapwa nila para sa kapakanan nila. Oo. Kayo po ba, ano po bang aral ang nakuha nyo dito sa aming pinag-usapan ngayon? Pagdating sa trust sa tao. Yeah. Tsaka sa pagnenegosyo, sa pagkita ng pera, ano po ba yung aral na nakuha ninyo? I-comment nyo nga po. Yeah. Pag-usapan po natin yan sa comment section ng video na ito. Ayun, wala na akong masasabi Parang... Ako marami ba? Hindi. Save mo yan para sa mga susunod nating videos. So, ayun po. Lumipas na naman ang panahon. Hindi. Lumipas na naman ang ilang minuto. So, tayo ay magpapaalam sa ating mga viewers. Maraming salamat po and see you sa next video. Bye! Bye! Lagi kang order ng order.
Order ng oil. Under ng under. Ano ba? Oo lang. Alam mo, sa mundo ito, Ito at saka yun.